Well, give me time. Pagdating ng panahon, talagang pulpugin ko kayong lahat. You watch me. Total nakita ninyo ako how I operate. I am not bragging, but I have a style of running a governance. For after all, I've been 23 years mayor of Davao City. Yung pumutok sa Davao was in retaliation of the almost talagang all out. Alam mo kasi, kung hindi ko gawin yan, we are being slapped every day. Almost. Mag-hostage sila ng mga turista or kidnap people, then asking for money. At pag hindi nakaibigay o nakabigay na at ipasa nila doon sa ibang grupo, dadagdagan, ipinapatay nila sa harap ng mundo. As a country, a sovereign state, I cannot simply allow that. I share the grief for those who died, but mga collateral na lang yun, ganti. But that will not stop us, because I cannot go to them and say, please stop, and I am on a bended knee, nakaluhod ako. I carry the burden of a country, a sovereign state. Pinaigting ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kampanya nito kontra terorismo. Ang misyon, pilayin umano ang mga bandidong grupo sa Mindanao sa loob ng 6 na buwan. Dahil dito, 51 batalyon ng militar ang nakatalaga ngayon sa Western at Central Mindanao. Ito po ang pinakamalaki raw na deployment of troops sa ating kasaysayan. At kaugnay po nito at iba pang issue, makakapanayam natin dito sa studio si Colonel Edgard Arevalo, ang Public Affairs Chief ng AFP. Good morning po, Colonel. Magandang umaga sa iyo, Kara, at sa ating mga televiewers, magandang umaga po. Okay, 51 battalions. That's para correct. Sa mga hindi nakakaalam na ating mga manonood, gaano ba karaming sundalo ang ibig sabihin ng 51 battalions? What is 1 battalion? Actually, 1 battalion is comprised of around, ideally, it's supposed to be 500. Pero sa present setup ngayon, around 300 lamang ang ating personnel. 300 times 51. So mga malaki-laki yun, mga 15,000 or more. Yes, but ang 51 na yun, kailangan nating linawin kasi parang ang naging impression, yung buong 51, lahat nakabuhos against the Abu Sayyaf group. That's not the case. Yung 51 battalions na yun, which by the way is not comprised only of maneuver battalions. When we say maneuver battalion, yung lahat yung nag-ooperate, gumagalaw. Kasama na sa 51 battalions, dito yung mga support battalions natin. Logistics, artillery, field support, and all other assets na nagmumula sa ibang branches of service to comprise 51. But pero medyo nakakalula yung ganun karami, 15,000 na. Yes, but the reason being, malaki na rin kasi ang malawak na rin ang deployment na pinag-uusapan natin. But if we're going to look at Sulu area, kung nasa ng Abu Sayyaf, for example, like Basilan, Sulu, and some the fringes of Tawi-Tawi, hindi yung buong 51 nandoon. So we have sufficiently numbered battalions there for us to be able to shore up our campaign against the Abu Sayyaf. Okay. Pero, so, 51 battalions is a big number. Yes, that's correct. To counter terrorism. Gaano ba kalaki na ngayon yung mga grupo ng mga terorista? Well, ang tinuturing nating bahagi ng mga terrorist group ay ang Abu Sayyaf group, ang Maute, ang Ansar al-Khilafa Philippines. Gaano ba kalaki yung puwersa nitong mga ito, sir? Hindi sila ganoon kalaki. Subalit, ang nagpapalaki at nagpapakomplicate ng situation ay yung kanilang mga supporters and sympathizers na wala tayong eksaktong bilang. Sapagkat pag sinabi natin supporters and sympathizers, they are among the people, they are within the community. They provide assistance. They provide a hiding place. Lahat ng ito na kailangan nating i-factor in our combat against the Abu Sayyaf. Nonetheless, Kara, with the ascent of General Anyo as the new Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. And timely, pagpasok niya, ma-implement din natin itong DSSP Kapayapaan or Development Security Support Plan Kapayapaan. Oplan Kapayapaan. Yes, or you can call it Oplan Kapayapaan. Ay nagbigay siya ng time frame na 6 months initially. 6 months
para ubusin at lipulin ang grupong Abu Sayyaf, lalong-lalo na ang mga teroristang grupo na nag-ooperate sa bahaging yan ng Mindanao. With that given period of 6 months, titingnan natin, ano ba ang well, actually, in the past year, nagkaroon tayo ng first 6-month period and then another 6-month period time ni General Visaya when he was the Chief of Staff. So, yung period na yun, nagkaroon tayo ng assessment. Tinignan natin kung ano mga kailangan natin gawin. And this we are going to implement ngayon sa susunod na 6 na buwan kung saan sinabi ni General Anyo that we will defeat and neutralize the Abu Sayyaf members. Alam naman natin na matagal nang nakikipagbakbaka ng AFP dito sa mga terrorist groups na ito and it took them years, ang tagal bago ito talaga tuluyang malipol. Tapos ngayon sasabihin in 6 months. So, anong may expect natin dito with such a massive deployment of troops, 51 battalions, tapos pagkatapos within 6 months, siguro talagang yun ang tumatakbo sa isip ng mga tao, talagang matinding bakbakan ang mangyayari dito. Ang sinasabi natin, yung 6-month period is a period na magkakaroon tayo ng massive operation and then magkakaroon tayo ng assessment thereafter and then we will make necessary adjustments for the next period. Kasi lahat naman ng plano kailangan may time frame tayo, kailangan time bound yan. Now, pag sinabi natin 6 months period, hindi ibig sabihin na pagtapos ng 6-month period, tapos hindi, ihinto na natin. That's not the case. But in order to assuage the fear ng ating mga kababayan tungkol sa sinasabing massive operation, ito ay focused military operations, Kara. Hindi ito yung tipo na no man's land na maghuhulog ka lang ng kanyon, maghuhulog ka ng bomba, magpapaputok ka ng kanyon, just anywhere. Ito ay focused military operation, intelligence-driven, and we have focused areas. What makes it complicated, Kara, among other things na nabanggit ko kanina, like yung supporters and sympathizers, yung tinatawag nating mastery na lang ng terrain. Well, necessarily this has a toll and this has to be factored sa ating conduct ng operations. And besides, tinitingnan din natin, Kara, ang non-lethal or non-combat approaches. Sapagkat itong mga sumasama sa Abu Sayyaf group, hindi naman lahat ito sumasama dahil they are there for a cause. They are driven by and motivated by money. Yung iba rito sumasama dahil nakakakita sila ng madaling pagkakakita ng pera dahil sa kawalan nila ng pagkakakita, hanap buhay. Ito ang isa sa mga approaches na sinasabi natin, na tack na sinusundan natin upang i-empower natin ang ating mga local governments para sila ang maghatid ng hanap buhay, alternatibong pagkakakitaan sa kanilang mga constituents upang ito ay hindi mahikayat na sumama sa mga bandidong grupo. Okay. When you say massive operation, ang unang iniisip ng mga tao, paano yung mga communities kung saan nag-ooperate itong mga terrorist groups na ito? Paano natin make sure na walang mga inosente na maaapektuhan dito, lalo na kung massive ang operation at ganito ka-complex yung sitwasyon na sinasabi ninyo, yung terrorist group maaaring maliit, pero ang suporta niya sa community ay malaki. Yes. So that's a very good question, ano? Kaya sinabi ko kanina, it's intelligence driven. Ibig sabihin, i-identify natin mismo yung mga tao, komunidad, kung saan sila nanduroon. And then what we're going to do is to isolate them from their mass-based support. At then kung kailanganin nating mag-conduct ng operasyon, ito when we say massive, we only mean we are going to employ the assets of the armed forces. We have the air assets, we are our naval assets, and we have the army. And intelligence is very important. When we say focused, we mean surgical. Hindi tayo, kumbaga sa tao, kung mag-oopera tayo, kung may diferensya lamang yung puso, sa puso lang tayo nakapokus. Hindi natin gagalawin yung buong katawan ng tao. So, masasabi nyo that this will not entail yung evacuating communities from... It may necessarily entail ng dislocation or displacement ng tao. But even then, factored pa rin yan, Kara, kasama sa planning considerations natin yan. That's why we need and we are exhorting support from local government upang kanila namang kalingain at tingnan yung mga madidisplace. And as a matter of fact, yan ang nangyayari ngayon sa Sulu. Okay. Nung nabasa ko yung Oplan Kapayapaan, basically, ang sinasabi dito, this is going to be a holistic approach towards peace. So, merong security, merong good governance, at meron ding development aspect. Medyo may disconnect yung ibang mga tao dyan na sinasabi, posible bang magkaroon ng development sa isang lugar kung patuloy yung bakbakan na gagawin at massive operation pa? Yes. Ang initial notion kasi natin is hindi magkakaroon ng development hanggang walang seguridad. That's an initial notion. But studies show
na kailangang magkaroon din ng development, magkaroon ng seguridad. Classic example, or ito amplify this matter, is kung ang mga tao kaya lumalaban sa pamahalaan, kaya nagre-rebelde, ay kawalan ng hanap buhay, kawalan ng kaunlaran sa kanilang lugar, which is the common cravings of people nowadays. So kailangan isabay natin. So kayang pagsabayin yun, development projects at bakbakan? Exactly. Kaya nga nandito itong tinatawag naming Oplan, as you were calling, Oplan Kapayapaan. This is going to be an interplay of good governance, of security, and development. At ang interplay ng tatlong yan will lead to good nationhood. Okay? National well-being. Ang seguridad ay ang gusto nating ipaliwanag sa pamamagitan nito. Unang-una, ang isa pang aspeto nito, ang kapayapaan, ito ay naka-align sa kasalukuyang pamahalaan. Lalong-lalo na sa kanyang drive against corruption, sa kanyang drive against terrorism, and drive against illegal drugs, proliferation of illegal drugs. Totoo po ba yun, sir, na kasi sinabi ni Pangulong Duterte na may ilang terrorist groups daw na may connection din sa droga? Yes. Have you verified this? Yes, we have verified that. Sa mga ibang kampo ng Abu Sayyaf na nakubkob ng ating mga kasundaluhan, nakikita natin that they have drug paraphernalias there. As a matter of fact, in the prior years, may mga operation tayong kinakandak dun sa tinatawag nating Abu Sayyaf flares, may mga tanim sila na marijuana. Talaga, And not only that, we have reasons to believe and we have evidence to show na ang karamihan sa mga nakakalaban ng ating mga sundalo, that's why they were that bold, they were that daring, at kaya nilang pumugot ng ulo kahit patay na yung ating sundalo, is because they are under the influence of illegal drugs. So ganyan ka-pervasive ang ating suliranin sa illegal drugs na tinutulungan ng ating kasundaluhan ang ating pamahalaan na talunin at tupdin ang tungkulin yan. Isa sa mga nagpapakomplicate nitong itong counter-terrorism ay yung ugnayan ng mga grupo, lalo na sa Mindanao, na towards peace naman, na willing makipag-usap sa gobyerno, katulad ng MILF, ng MNLF. Ito, willing makipag-usap ng kapayapaan sa gobyerno, pero meron silang mga links pa rin doon sa mga ayaw naman makipag-usap ng kapayapaan. That's goes well-researched on your part, Cara. Sa totoo lang, among other complications talaga yung blood relations. But kailangan nating ipaunawa sa ating mga kababayan kung alin ang masigit nating pahalagaan. Is it going to be blood relations alone? Sapagkat kung blood relations din lamang ang kanilang magiging basihan ng pagtulong at pagsuporta, unawain natin, when it comes to illegal improvised explosive devices na pwedeng pasabugin, even their relatives could just be victims of improvised explosive devices na pinapaputok ng mga teroristang grupong ito. So kailangang maunawaan nila, tigit nilang maramdaman na sila ay biktima rin, na sila at ang kanilang mahal sa buhay ay maaaring maging biktima rin. At kaya yan in 6 months, sir? Hindi natin sinasabing, hindi natin, intelligence. We can together with the support of local government. Kaya po napakahalaga ng local government dito. That's why we were saying sa Oplan Kapayapaan, kasama na po rito ang pagpapaliwanag sa ating mga kababayan na kailangan po ang tulong ng ating mga kababayan, ng ating local government upang ang seguridad na ginagawa at tinatrabaho ng inyong Armed Forces of the Philippines ay may sakatuparan natin. Okay, moving on to another issue. Alam naman po natin na the President is, pagdating sa foreign policy, sabi niya independent foreign policy, nakikita rin natin na nagkakaroon ng, kumbaga, shifting of alliances. Dati, talagang sa Amerika, tayo more inclined. Ngayon, nakikipagkaibigan na, bukas na tayo sa China at sa Russia. In fact, pumunta pa nga dito yung ilang opisyal ng Russia at yung kanilang barkong pandigma. Paano ang magiging epekto nito sa AFP? Alam naman natin may visiting forces agreement tayo, pero gusto na itong ipa-terminate. At alam natin, marami sa mga kasundaluhan natin ay US-trained. Talagang ang military strategies natin sa US. Paano magiging epekto nito sa AFP, sir? Unang-una, ang gusto nating maunawa ng ating mga kababayan, medyo napansin lang yan during the time of President Duterte. Pero even before the term of President Duterte, we have already been allying with other countries. Ang Pakistan, ang India, ang Brunei, bumibisita na po yan sa ating bansa. I'm referring particularly sa ating Navy, sapagkat may mga Navy-to-Navy engagements sa tayo. Ganun din po ang Army. Now, parang na-highlight lamang po ito during the term of President Duterte because parang
naging napaka-stark yung kanyang and abrupt yung seemingly abrupt yung kanyang shift na tinatawag natin. But actually, sinabi na rin po ng ating Secretary of National Defense, Secretary Lorenzana, na even if we're going to have exercises, or we are at least looking at the possibility of exercises with these countries, hindi naman natin ite-terminate o tatanggalin yung ating visiting force agreement with the United States. Ano po bang magpapatuloy pa rin po ano yan. po bang magiging epekto sa ating AFP kung tuluyang kumalas tayo sa Amerika, sa larangan ng military? I think that at this point that is hypothetical, no, na hindi natin dapat mapag-usapan pa kaagad sa ngayon. But suffice it to say na mahalaga na makipag-train din tayo sa ibang mga bansa. Okay. Maunawaan natin yung kanilang doktrina, and at the same time, sila naman maunawaan din natin nila ang ating conduct ng ating operations, ang ating doctrines. We have to look at our own techniques, tactics, and procedure, and look at it with regard to the bigger perspective. Pero kaya ba ng Pilipinas na totally kumalas sa Amerika? Well, as I was saying nga, yan ay sa ngayon ay hypothetical pa lang, and we are not, at sinabi naman ng malinaw, we are not severing ties with the America. US. So I think that's a non-issue already. Okay. Pero ang napakahalagang punto na gusto natin i-emphasize dito ay magiging mahalaga para sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas ang makipag-train tayo, With other countries. train tayo sa ibang bansa gaya ng Hapon at iba pang mga bansa, sapagkat unang-una sa larangan na lamang ng counter-terrorism, anti-piracy, humanitarian assistance and disaster response. I think this knows no boundaries. Correct. Lahat ng bansa na pwede tayo magkatulong-tulong, at sa panahon ng kagipitan at pangailangan, napakahalaga ng interoperability na ang kanilang doctrines ay kaya nating isabay, lalong-lalo sa HADR. Our communications facility should be able to really communicate and talk. Kung hindi natin ito gagawin through these exchanges, baka pag dumating ang mga pangangailangan na ito, piracy, terrorism, At lagi HADR, laging nandyan, the new normal as they say, baka hindi tayo maka-operate ng sabay sa kanila. So ang madideprive ay ang benepisyo na pwedeng madala sa ating mga At kababayan. lagi namang mas mahalaga na maging bukas tayo sa lahat ng iba't ibang pagpalitan ng kaalaman. Exactly. At dapat talaga ang ating bansa ay lumalabas sa ating mga shorelines, sa ating mga karagatan, upang masigit tayong makilala na isang bansang Pilipinas na meron ding kakayahan. In terms of armed forces. On a lighter note, sir, or on a different matter naman, kasi alam naman natin everybody's preparing for the Miss Universe pageant. Pati ba ang AFP ay kasama dito sa paglalatag ng seguridad para sa Miss Universe pageant and also the upcoming ASEAN Summit? Yes, Cara. As a matter of fact, we are actively participating with the Philippine National Police. Although we are in the support role in a way, but ang atin pong armed forces ay handa, kagaya ng ating ginawang pagtulong sa Philippine National Police sa nagdaang translasyon. Meron bang mga banta na nare-receive kayo or wala naman po? As you were saying, Cara, up to now, wala tayong direktang threat na nare-receive or namomonitor that targets the Miss Universe pageant at ito pong darating na ASEAN Summit. Well, that's good news. Be that as it may, sinasabi po natin, we are not being complacent. We're not going to let our guards down. Ang atin pong default sa Armed Forces of the Philippines, whether there is a direct threat or not, we always prepare for it and ensure na ang ating pong mga kababayan ay tahimik na makapagdiriwang or paparticipate sa Miss Universe at ang ating bansa, which will be put to spotlight once more. Lalong-lalo na sa ASEAN Summit ay masisiguro na po may daraos ng tahimik, tagumpay at mapayapa. Well, good luck po, sir, at maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you very much, Colonel Edgard Arevalo, ang Public Affairs Chief ng Armed Forces of the Philippines. Thank you, sir, for your time. Salamat po. Nagbabala naman si Pangulong Duterte sa publiko na umiwas sa mga lugar sa bansa na madalas may nabibihag. Ipinag-utos na kasi niya sa militar na bombahin ang mga teroristang grupo na magtatangkang tumakas kasama ang kanilang mga bihag. Nasa gitna ng aksyon, si Jem Avancenia. Bakas ang kasiyahan sa mukha ni Glenn Alindahaw sa mga litratong ito na binahagi ni Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Duresa sa News 5. Nitong Sabado kasi, muling nalasap ni Alindahaw ang kalayaan matapos pakawalan ng armadong grupo na bumihag sa kanya at sa Korea National na si Park Chul-hung. Si Park ang kapitan habang tripulante naman si Alindahaw ng barko na hinarang ng mga bandido sa karagatan malapit sa Tawi-Tawi noong Oktubre ng nakaraang taon.
Ayon kay Duresa, napalaya ang dalawa sa tulong ni Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari na nanguna sa pakikipagnegosasyon sa mga bandido. Ang middle group na tumanggap directly from them, ang NLF, ni Chairman Nur Miswari, pagkatapos sinatid sila sa airport. Wala pong ransom. As far as we know, there is no ransom. Hindi pwede kasi ang gobyerno makiki-negotiate ng ransom. Labis naman ang pasasalamat ng may-ari ng cargo ship na sinakyan ng dalawa ng mabihag. Thank you very much for your government and Secretary General and Sakutan and Chairman Midwari and here Mr. Kabar Sampa, everybody. Thank you. Ibinyahe sa Davao ang dalawa para matingnan ang kanilang kalusugan bago ihatid sa kani-kanilang pamilya. Patuloy pa ring inaalam ng gobyerno kung mga Abu Sayyaf ang grupong bumihag sa dalawa at kung konektado ito sa ISIS. Sa ngayon, hawak pa rin ng Abu Sayyaf ang higit 20 bihag. Kasabay nito, pinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa militar na bombahin ang mga teroristang grupo na magtatangkang tumakas kasama ang kanilang mga bihag. Pinayuhan din ng Pangulo ang publiko na iwasan ang mga sinasabing kuta ng mga terorista. Hindi kasi maiwasan na baka madamay ang mabihag sa bakbakan. Ako ang order ko talaga sa Navy, sa Coast Guard. Basta nag-kidnap tapos trying to escape, pasabugin mo na silang lahat. Sabi nila sa hostage ko, sorry, collateral damage. Then if they are blasted every day, that would stop. Or at least places at in a very into a parity. Hindi ka lalamang sa kulukuhan mo, taga-pasabugin kita. Kaya wag kayong magpakidnap, totoo lang. Ito hong utos po ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines, kapag nakainkwentro nila o ika nga nakaharap itong mga bandidong mga nangingidnap, particular na itong Abu Sayyaf, kapag nakita nila bombahin na po, ang utos ng Pangulo, bombahin kaagad, wala nang sino-sino, kung hindi talagang upakan. Yan po ang instruction ng Pangulo sa Armed Forces of the Philippines. Ang tanong ng ilan, paano sir kung may kasamang hostage? Ang sabi ng Pangulo, wala tayong magagawa. Hindi naman po pwede, porket may kasamang hostage yung mga bandido, aatras na lang ang mga otoridad. Parang sa pelikula. Sasabihin ngayon, hawak-hawak yung hostage. Ibaba mo yung baril mo. Ibababa po ng pulis, ng sundalo yung baril. Dito po, sa utos po ng Pangulo noong isang araw, hindi. Kung may baril man yan nakatutok sa hostage, wala tayong magagawa. Upakan, bombahin, durugin. Dahil sawang-sawa na raw po ang Pangulo. Ayan din po kasi ang utos ng pamahalaan ng Malaysia at Indonesia sa kanilang Navy. Kapag nagkasagupa nila ang mga bandidong Abu Sayyaf, kahit may kasamang hostage, upakan. Ayan po ang ibinigay na instruction ng Pangulo sa AFP. Kapag nakasalubong ng AFP ang mga bandido, kahit may kasamang mga hostage, alam magagawa. Ang tawag po ng Pangulo rito ay collateral damage. Sabi ng Pangulo, hindi naman po pwedeng aatras sa mga sundalo nito porket may mga bihag sila. Ayan po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi madurog-durog itong Abu Sayyaf. Because meron po silang human shield, ika nga, yung kanilang mga bihag. Ngayon, ang instruction na po ng Pangulo, durugin yung mga yan. Wala na tayong magagawa, ipagdasal na lamang ang mga hostages. Kung may hostage po sila, kailangang matuldukan na itong problema sa Abu Sayyaf. Yan po yung ang utos ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa AFP. At yan po ang bagong mandato ng Pangulo sa Sandatahang Lakas simula po nung Sabado. Durugin na Abu Sayyaf, kay may kasamang ba hostage o wala, ubusin na itong mga ito. Ipinadala na ang 69th Infantry Battalion sa Hulosulu upang labanan ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Nakipagsalo-salo muna ang Pangulo sa mga sundalo bago tuluyang ipadala sa nasabing lugar.
May report si Lala Babilonia. Nakipagsalo-salo si Pangulong Rodrigo Duterte sa 69th Infantry Battalion ng Philippine Army sa pagkain ng durian bago tumungo ang mga ito sa Jolo, Sulu kasama ang 2nd Scout Ranger Regiment upang labanan ang Abu Sayyaf. Napiling ipadala sa Jolo ang 69th Infantry Battalion sapagkat isa ito sa mga best performing battalion sa kanilang dibisyon. Maitatala ang 69th Infantry Battalion ang nasa likod ng neutralization ng commander ng New People's Army o NPA na si Leoncio Pitao alias Ka Paragao noong nakaraang taon. Ayon sa spokesperson ng 10th Infantry Division na si Captain Ryan Batchar, ang 71st Infantry Division naman ang mamamahala sa area of responsibility ng 69th Infantry sa Maragusan, Compostela Valley habang nasa Jolo ang mga ito. Nilagay natin yun as top priority dahil yun po yung gustong pagtuunan ng pansin ngayon ni President Duterte. And sabi niya nga po, no negotiations with the Abu Sayyaf. Samantala, sa kanyang naganap na press conference na pag-alaman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkamatay ni Patrick Almodovar, ang 18 taong gulang na hostage ng Abu Sayyaf Group na napugutan na naman ng ulo. Giit ng Pangulo ang mga ganitong pangyayari ang nag-udyok sa kanyang atasan ang militar na magpadala ng karagdagang sundalo sa Jolo, Sulu. That's why I'm sending the troops there and tell them to destroy the my orders to the police and to the armed forces against all enemies of the state. Seek them out in their lairs, whatever, and destroy them. Ang mga droga, destroy them. Ang mga abasya, destroy them. Let me state my case. They will pay. Magbayad sila. Ilang buhay pinatay nila? 15. Well, give me time. Pagdating ng panahon, talagang pulpugin ko kayong lahat. You watch me. Total nakita ninyo ako how I operate. I am not bragging, but I have a style of running a governance. For after all, I've been 23 years mayor of Davao City. Yung pumutok sa Davao was in retaliation of the almost talagang all out. Alam mo kasi, kung hindi ko gawin yan, we are being slapped every day. Almost. Mag-hostage sila ng mga turista or kidnap people, then asking for money. At pag hindi nakaibigay o nakabigay na at ipasa nila doon sa ibang grupo, dadagdagan, ipinapatay nila sa harap ng mundo. As a country, a sovereign state, I cannot simply allow that. I share the grief for those who died, but mga collateral na lang yun, ganti. But that will not stop us, because I cannot go to them and say, please stop, and I am on a bended knee, nakaluhod ako. I carry the burden of a country's sovereign state. And at all costs, I must uphold the dignity and the integrity of our country. Samantala, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang all-out war laban sa bandidong Abu Sayyaf Group dahil sa pinakahuling insidente ng umano'y pamumugot ng bandidong grupo. Narito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsugpo sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Ito ay matapos malaman ng Pangulo sa press conference dito sa Davao City pasado 1:00 kaninang madaling araw na pinugutan na umano ng ulo ang 18 anyos na bihag ng Abu Sayyaf Group na si Patrick Almodovar nang hindi maibigay ng pamilya nito ang 1 milyong pisong ransom money. My orders to the police and to the armed forces against all enemies of the state. Seek them out and destroy them. Ang mga droga, destroy them. Ang mga abusap, destroy them. Period. Natagpuan umano sa Sulu ang ulo ng biktima na nakabalot sa isang plastic bag matapos itong iwanan ng 3 lalaking nakasakay sa motorsiklo.
A 16 ng Hulyo nang dukutin si Patrick sa Hulo-Sulu. Ayon sa Pangulo, mas mahigpit ang magiging kampanya kontra Abu Sayyaf kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Said I'll be harsh. That might just a campaign, go out and destroy them. So patay kung ano yan, wag na kayo magtanong mga human rights. Kahapon ng umaga, dineploy na sa Western Mindanao Command ang 69th Infantry Battalion na katumbas ng mahigit 400 sundalo. To the order of our Commander-in-Chief, President Rodrigo Duterte, to crush down the Abu Sayyaf group in the area of Western Mindanao Command. So we sent 69th Infantry Battalion today doon sa Tog 11, yung first tranche of the troops that were already sent via C-130 plane. Ngayong araw naman, ide-deploy ang 2nd Scout Ranger Battalion sa Western Mindanao Command.